Matindi to, grabe lahat, nagpanik, pasabog, VP Sara, lihim binunyag, Pres Marcos, Sen Aimee Nanlumo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Pinday Sara sa kanya pong turnover dito po kay new DepEd Secretary ay nagpaunlak po ng panayam dito, no? Ambush interview po. Napapadalas po lagi na-ambush si BP Sara, ambush interview. Sinasamantala nila kasi sagot na sagot si BP Sara. Ang pagkaibahan po ng ambush interview na to, ang dami na po nakapaligid ngayon na press kay BP Sara. Siyempre, ayaw na nilang mahuli sa balita eh. Hindi katulad nung mga nagdaang panahon na nakikiamot lang sila. Na-realize po nila na yung pinapaligiran nila ay wala pong may interest. Dito po kay BP Sara, na-realize ng mga press people na bawat bitawang pananalita ay tumataginting na matinding balita. Ano? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Aba, mayroong personal na talagang pinag-usapan sila personal. No, bago tumakbong Vice President talaga, meron silang pinag-usapan. Ano ko yun? Ano yun, BP Sara? Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. At hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Ano po na ko lang, iba na ngayon yung BP natin. Dinudumog dinudumog na ng press. Sinasamantalan na nila, syempre, dati pa nila hinahangad yung sagot niyan eh. Lagi na lang nilang naririnig, no comment, hindi nagsasalita. Kumbaga, ako intindi ko si VP Sara noon kaya hindi siya nagsasalita eh. Syempre, nasa cabinet ka, no? Hindi ka pwedeng magsalita basta-basta, mamaya bigla siyang madulas tapos masamain yung sinasabi niya. Eh yung umatid nga siya ng isang rally, di ba? Napatawa-tawa lang siya, nabigyan na ng kahulugan. Diba? Kaya siguro hindi siya nagsasalita sa mga interview noon. Kaya puro no comment na lang. Para iwas na may masabi sa kanya. Kasi baka mamaya may inis na siya talaga. May bigla niyang mailabas dun sa interview. Madula siyang bigla. Yun ang iniiwas niya. Ngayon is wala na siya. Diba? Nag-resign na siya. Malaya na siya. Kumbaga, yan na. Diyan, malaya na ako nakakalakad. Pwede na ako magsalita. Kahit anong sabihin ko, kahit anong banggitin ko. Wow. Diba? Wapakels na sila. Parang pag ayaw man nila, siguro nautusan sila, napapahiya tayo. Anong uri ng mga press people tayo, media people? Halatang halata tayo na ayaw natin silang i-cover kasi talaga naman ilan ng na isang mic lang yun naroon sa pagmumukha ni BP Sara. Ngayon po nakapaligid na uli. Normal na. Sir Badong, tingin ko hindi lang yun eh. 'Di ba? Kasi nga talagang hindi naman talaga sumasagot si VP Sara noong mga panahon na yun. Eh. Parang yun lang ang opinion ko. Diba? Parang wala ring saysay kahit interviewin natin to. Ang isasagot lang sa atin ito, no comment. Eh ngayon talaga is nakita nila, aba, sumasagot na sa mga interview. Ay, samantalahin natin lalong-lalo na may issue. Diba? Kailangan tanungin natin yan kasi sumasagot na siya. Kahit anong itanong natin, sasagutin niya na. Hindi katulad dati na talagang parang dinumero talaga yung sagot niya. May limitasyon talaga. No? Antipid. Kaya parang nakakawalang gana naman interviewin. Diba? Ngayon, ginaganahan na sila. Kasi nga si VP Sara ay malaya na. Malaya ka na. Malaya. As normal na, parang nakakaramdam na sila na putya, baka anytime, ito na maging in the future, ito future president to eh. Baka mahirap na ma-bad shot tayo rito. Ngayon pa lang. May pronouncement to, ang kaaway ko, habang buhay kong kaaway. Okay. So, may nagtanong po sa kanya na ngayon kasi tapos na yung niya eh.
ano ba ngayon, 18, no? Hanggang ngayon, bukas na lang. Last day niya na ngayon as DepEd. Di ba? Bukas, so hindi na siya DepEd eh. Kaya nagiging vocal na po siya. Una niyang gustong pag-usapan. Sana matuloy itong sit down, no? Sino kaya ang mga mapapalad na makaka-sit down nito ni BP Sara para ipaliwanag. Sabi niya kasi, tinanong siya, ano po dahilan ng inyong pagre-resign, no? So may tatlo siyang sinabi. Una, personal. Ikalawa, trabaho. At ikatlo, sa bayan. Tindi, no? Tinatandaan ko basta mga sinasabi. Kaya, pero may nagtanong din, may kinalaman po ba si First Lady? Ay, wala. Kasi wala naman siyang kinalaman sa trabaho ko. Sinabi nga walang Ibig sabihin kasi, alam niyo yung mga ganyang mga tao, hindi apektado yan ng mga ugong-ugong lang. No? Focus lang yan sa trabaho niya. At least sinabi niya ganun. Labas si si FL Lisa doon. Hindi niya sinasama 'yon. Talagang yung tatlong dahilan na lang 'yon, talaga ang naging dahilan kung bakit talaga umalis siya. Vlogger lang din 'yan. Kung ikaw focus ka lang sa trabaho mo bilang vlogger, hindi ka apektado ng mga away-away ng mga vlogger na parang bakit kayo nag-aaway? Magtataka ka pa eh. Anong meron? Anong meron? O, ganun din po si BP Sara. Wala siyang pakialam. Good shot, bad shot. Ang sinasabi niya, yung epekto sa trabaho. Merong epekto sa trabaho niya. Pero matindi po, nagbigay po siya ng pahiwatig. Kaya hindi niya po masagot dahil mahabang kwento. Pero ang sabi ni BP Sara ngayon, doon sa nakapaligid na press, na saksakan na ng dami, ang sabi po ni BP Sara, mahabang kwento to. Hindi niya sinabing hindi niya ikukwento o no comment. Mahabang kwento to, dapat mag-sit down tayo. Oo, kumbaga, parang habang kinukwento ko to, nagkakape kayo. Makatulog kayo kasi ang haba. Ay, talagang mahaba yan. Kumbaga, ang haba ng kinimkim niya ng mga panahon na yan, di ba? Ilang taon yun? 2 taon? No? 2 taon, no? Di ba? Kumbaga, kung may kinikim-kim siya, doon niya ilalabas talaga. Diba? Magugulantang tayo ron. Yun ang maganda, no? Makinig tayo, no? BP Sara, kami na lang. Kwento mo sa amin. Makikinig kami. Basta ikaw magpapakape, BP, ha? So, very willing po, no? May aabangan po tayo na kwento ni BP Sara. Yun, ang inaabangan natin yung kwento. Kumbaga preview. Sabi niya, sa personal, ang ibig sabihin ng personal, sana masama tayo dyan sa pagkukwento ni BP Sara. Mamaya, lahat ng mga vloggers na umaano sa amin, sumusuporta, ganito, sa inyo ko ikukwento. Pumunta kayo sa ganito, magkukwento ko sa inyo. Kahit reactionist ako, masabit man lang ako, baka pwede. ibig sabihin yung walang kinalaman si First Lady, wala siyang bilang. Hindi siya nagmamatter. Kahit na anong antics, kahit na anong pakulo, walang pakialam, no? Hindi siya nagmamatter. Okay, pero meron po siyang preview eh. Yung sinabi po ni BP Sara, tandang-tanda ko eh. Yung sa personal, yung personal daw, yung sa kanila ni President Marcos. Doon ako naiintriga, yung personal na sa kanila ni PBBM. O baka bigyan na naman ng kulay ng iba yan dyan. At ito goes way back nung siya ay kinakausap niya para tumakbo. Ibig sabihin, nung panahon na kinukumbinsi siya, nung panahon na nililigawan siya ng mga Marcos, kaya parang hindi na sila good din ni Amy, di ba? Isa siya sa mga instrumental sa panliligaw eh. So, yung personal na sinasabi na dahilan, tatlong dahilan no? Ulitin ko lang, personal, trabaho at bayan. Yung personal na trabaho, yan po nag-uugat dun sa mga pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nung sila ay kinukumbinsi pa lang siya na tumakbo. Kasi sigurado yan, may mga pangako dyan eh. 'Di ba? May mga pinag-usapan yan. Hindi kaya dyan isa yung dapat sa defense, 'di ba? Yung gustong makuha ni BP Sara kaso hindi binigay sa kanya noon nandiyan na siguro. Yun din ang naging sa kanya. Parang binigay mo sa akin DepEd eh. 'Di ba? Pero may mga nagsasabi nga na wala daw nagawa si BP Sara sa DepEd, Mariosep. Yung nagsasabi na walang nagawa si BP Sara sa DepEd, 'di ba? Para naman kayong syungak niyan. Yung mga teacher nga mismo nagpapatunay eh. 'Di ba? Yung mga teacher mismo eh. Sila yung nakaramdam na may nagawa si BP Sara eh.
Tapos kayo na hindi teacher, nagsasalita na wala siyang nagawa, di wow. Siyempre, kanino ako maniniwala? 'Di ba? Doon sa mga naninira kay BP Sara na hindi naman teacher. 'Di ba? O doon sa mga teacher talaga na nakaramdam ng ginawa niya. 'Di ba? Na may connection sa DepEd. Di siyempre doon ako sa mga teacher maniniwala. Ay, sus, di ba? Kaya lang naman sinasabi, walang nagawa sa DepEd yan. Dahil natural, galit ka eh. Pero tanungin natin yung mga teacher. Ako tinanong ko kasi, di ba? Tanong tayo dyan, kailangan magtanong tayo, kailangan mag-usisa tayo. Kung talagang ang BP Sara talaga may nagawa sa DepEd. Talagang gustong-gusto nga nila. At talaga nalungkot sila nung nawala si BP Sara sa DepEd. Di ba? At saka sinasabi nga ni Angara na may mga itutuloy siya sa mga ginawa ni BP Sara. Kung talagang wala siyang ginawa, ba't sinasabi pa ni Angara na itutuloy niya? Ano itutuloy niya? Yung pagiging DepEd ni BP Sara, natural. Siya in-appoint dun eh. Ibig sabihin nung maitutuloy siya, meron talagang ginawa si BP Sara doon na dapat niya ituloy at dadagdagan niya na lang. Di ba? Ay, sus ko. So may mga ipinangako sa kanya. No? Kahit hindi po sinabi, kaya naman nating ano yan. Bakit siya magre-resign na may personal na dahilan? Ang dahilan yung kanilang relasyon ni Pangulong Marcos na nag-uugat dun sa mga napagkasunduan nila. Papayag lang ako kung siyempre nagbigay ng kondisyon yan. Di ba? Hindi po natutupad yung kondisyon na yan. In fact, yun. Kung titignan natin yung ginagawa nila sa kumbaga, hindi na natupad ang kondisyon, ganun pa ang nangyari sa kanila ngayon. Sila pa yung nagigipit bandang huli, sila yung naiipit, sila yung pinagtutulungan ng mga alitap-tap, 'di ba? Napabayaan sila talaga sa ere, yun ang nangyari. Ako, sa tingin ko, yun yung sa bayan eh. Reflection yung sa Davao eh. Tignan yung ginagawa nyo. No? Tignan yung ginagawa nyo sa bayan natin. Pero yun talaga, ano kaya yung mga pinangako? Kasi imposible po talaga eh. Wala pong tanga na tao na makikipag-unite. Di ba ganun na lang nga yung sabi ko eh, no? Yung sa maikling salita. Unity team tayo, papayag ako, presidente ka. Dapat, alam na ng lahat, pati mga kapanalig mo, na pag nanalo ka, alam na ng lahat dapat na ako yung susunod na susuportahan nyo. Pagka panalo nila, puta, binabanatan na yung mga Duterte. Kasi nga, threat sila, tinik sila sa lalamunan. 'Di ba? Kasi nga yung mga yon is nangangarap talaga na maging presidente sa susunod. Syempre si PBBM nanalo. Uy, nandiyan na sa posisyon yan. May pag-asa tayong manalo sa susunod. 'Di ba? Kasi nga mai-endorso tayo niyan. Ang tagal hindi sila lumabas eh. 'Di ba? Yung mga Marcos, syempre yung mga nasa alitap-tap na nakaikot sa mga Marcos nangangarap maging mataas yan. Kaya ganun ang gagawin nila ngayon. Yun nga sinabi ko kanina, nakita nila si BP Sara. Uy, number 1 to. Bakit ganun? 'Di ba? Hindi dapat ganyan. Pero kung nakita nila nga si VP Sara is hindi number 1 yan, walang sumusuporta diyan. Si VP Sara tatakbong presidente sa 2028. Ang survey niya, kulelat. Tignan nyo, hanggang ngayon nandiyan pa sa gabinete yan, hindi nila papansinin yan. Sabihin nila diyan, kawawa ka naman, 'di ba? Parang gano'n, kawawa ka naman. Panalo nila, mag-iingat ka diyan kay Sara dahil tatraidorin ka niyan. Puta, tatraidorin. Bakit kinakailangan traidorin? Matakaw sa kapangyarihan, ganun kaagad, di ba? Gusto naman matakaw sa kapangyarihan. Mariosep naman, gusto nga tumakbong mayor yan, pinilit lang tumakbong vice president eh. Kung matakaw sa kapangyarihan yan, hindi na para tumakbo yan ng vice president, tatakbo na ng presidente yan. At saka si Tatay Digong ayaw ang patakbuhing presidente yan eh. Di ba? Kung tutusin eh, pwedeng ang presidente natin ngayon si Sara Duterte. Yun nga sinasabi natin eh. 'Di ba? Kung tutusin, pwede. May pag-asa siyang manalong presidente. 'Di ba noong 2022 nung tumatakbo siya? Saan yung nananakam sila sa kapangyarihan? Halos nagbigay nga siya ng daan. 'Di ba? Nakakaintindi ba kayo? Nagbigay siya ng daan. Yan ang hirap eh. Parang walang basihan yung sinasabi nila na ang mga Duterte takam sa kapangyarihan, matakaw sa kapangyarihan, kaya tumatakbo yan, ganyan, matakaw sa kapangyarihan yan. Mariosep, bakit pa sila magpapakahirap ngayon tumakbo? Kung kaya naman nilang kunin ang posisyon noon, nung panahon ni FPRRD, pwede siyang i-endorso ni FPRRD, ng presidente pa si FPRRD. Diba? Bilang bagong presidente na ganyan, pwede nga nilang dayain yun kung tutuusin. Joke lang. Diba? Pero,
pumayag si VP Sara na maging Vice President bilang suporta kay PBBM. 'Di ba? Saan po yung takam sa kapangyarihan doon? At isa pa, nung presidente si PBBM at Vice President siya, madaming bumabatikos kay VP Sara, maraming bumabanat, nandoon yung pagpapasensya ni VP Sara, hindi siya kumikibo. Sa kabila na nagkakaroon na ng problema ang pamilya niya at ang si PBBM. 'Di ba? Nagkakaroon na ng problema. Pero patuloy pa rin siyang nakikisama. 'Di ba? Hanggat maaari, hindi siya umiepal, hindi siya nakikisali. Pero ngayon, syempre, hindi na natin mapipigilan si VP Sara sa nagiging desisyon niya. Kaya siya umalis. At isa pa, sinasabi nga ni Tatay Digong noon, uulit-ulitin ko, ayaw nga niya na patakbuhin si VP Sarang presidente dahil mabigat na pasanin yan. 'Di ba? Ayaw nga eh. Ang binabasihan kasi ng mga nagsasalita na takam sa kapangyarihan ng mga Duterte, yung sakim, kasi naririnig nila na tatakbo 3 Duterte sa Senado, tatakbo si VP Sara sa presidente. Paano silang hindi magiging ganyan? 'Di ba? Binabatikos na sila, binabaon na sila eh. Alam nga namang hindi sila lalaban. O pagpalagay natin lalaban silang, ano magiging laban nila? Kung wala sila sa magandang posisyon, kung wala ka sa magandang pwesto. 'Di ba? Kaya nga yung mga sundalo, pag nakikipaglaban sa mga rebelde, di ba? Kumukuha sila ng magandang pwesto para mas matamaan nila yung mga kalaban. Kung wala sila sa magandang pwesto, hindi kawawa sila. Di ba? Kahit ayaw nila tumakbo sa mga posisyon na yon, di ba? Wala nang magagawa. No choice na. Dahil ayaw silang tigilan eh. Di ba? Ay, nako. Kung totoo yung sinasabi nilang matakaw sa kapangyarihan. Hindi eh. Meron silang pinagkasunduan bago siya nakumbinsi na tumakbo. At yan yung gusto niyang isiwalat. Aabangan natin. Ayun. Sa isang upuan with the press. Kumbaga may siniwalat na, no? May isisiwalat na naman. Puro siwalatan na lang. Sarap niya, no? Sana live. Parang press conference na live na 3 oras. Pwedeng magtanungan lahat. Siguro, kung yan sa Araneta Coliseum, mapupuno yung Araneta eh. Press conference ni Sara Duterte, Itanong mo, sasagutin ko. Tapat na kung bakit siya nag-resign. Naku, ang sarap nun. No? Okay. Kaya yung mga nagsabi po, nanalangin. Yung mga nanalangin na mag-resign na si BP Sara, masaya ba kayo ngayon? Nakita niyo yung epekto? Ilang salita pa lang yan si BP Sara. Tignan nyo, namamayagpag na. Yung amon yung dalawa, yung magpinsang amon nyo, namamayagpag. Pabulusok na po yung trust rate. Ay, hindi nga pala. Mali ka na naman ba dong? Nagpasalamat nga dahil tumataas eh. Mula 31, naging 35 eh. Kulelat pa rin, pero nagpapasalamat. Naknang tinapay, tas palalabasin na tumataas. Grabe hindi nyo na kami mauto. Wala pong utuan, no? Wala pong utuan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.